Narito ang mga balita sa araw na ito. 5 patay sa Bagyon Shanshan sa Japan. Tumama ang isang malakas na bagyo sa katimugang bahagi ng Japan nitong Huwebes na nagdala ng malakas na ulan at hangin na nagresulta sa hindi bababa sa 5 pagkamatay. Naglandfall ang Shanshan sa katimugang isla ng Kyushu bilang isang malakas na bagyo bago ito tuluyang humina, ngunit inaasahan pa rin itong magdudulot ng malakas na hangin, malalaking alon at matinding pag-ulan sa karamihan ng bansa, lalo na sa Kyushu. Ayon sa Kyushu Electric Power Corporation, humigit kumulang 168,000 na kabahayan sa Kyushu ang nawala ng kuryente, karamihan ay sa Kagoshima Prefecture. Humigit kumulang 20,000 katao naman ang lumikas sa mga municipal community centers, gymnasium ng mga paaralan at iba pang pasilidad sa buong Kyushu. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Extrajudicial killing, gagamitin ni Romualdez versus Tigong. Bato. Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. Dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Nagpahayag si Senator Ronald Bato de la Rosa na naniniwala siyang ginagawa ng House of Representatives ang investigasyon sa mga namatay sa drug war o sa extrajudicial killing sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang magamit ito laban sa kanila sa International Criminal Court o ICC. Kaya nasayin dyan para tabakuin mo yung dugda. Wala mo ko sinabi, nasayin kita dyan para patayin mo lahat na wala adik dyan, lahat ng mga pusir dyan. Sinong nasa likod nitong mga committee na ito ay yung Speaker of the House, di ba? Alam ko this is the same person na nagkumbinsi sa mga opisyal na gustong bumaliktad, mag-execute ng affidavit laban sa amin ni President Duterte para sa ICC. I am expecting na itong ginagawa sa Quad na investigasyon ay pwede nila itong gamitin laban sa amin doon sa ICC. Saad ni De La Rosa. Matatandaang ibinulgar ni De La Rosa noong naunang buwan na sina Speaker Martin Romualdez, dating Senator Antonio Trillanes, NICA Chief Ricardo De Leon, at ako Bicol Party List Representative Zaldico ay nakipagpulong sa mga retirado at aktibong opisyal ng pulisya upang hikayatin silang gumawa ng affidavit laban sa kanya at kay Duterte kaugnay ng investigasyon ng ICC sa drug war ng nakaraang administrasyon. Itinanggi ni De Leon na pinilit niya mga opisyal ng pulisya na tumistigo laban kina Duterte at De La Rosa sa harap ng ICC. Binigyang diin din niko na sa kanilang pagpupulong ni Romualdez at Police Major General Romeo Caramat Jr., dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, na hindi kailanman nabanggit ang pagtetestigo laban sa sinuman sa harap ng ICC. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. BTS, tinaguri ang Best National Singer of the 21st Century sa South Korea. Namamayagpag ang Grammy-nominated K-pop group na BTS bilang Best National Singer Group of the 21st Century sa South Korea. Ang titulo ay batay sa isang survey na isinagawa ng Gallup Korea mula August 19 hanggang 23, kasamang higit sa 1,000 tao na may edad 19 hanggang 69 sa buong South Korea na pinangunahan ng Star News para sa kanilang ika-20 anibersaryo. Sa survey, tinanong ang mga respondents na, among the following singers groups, who do you think is the best national singer group? Nanguna ang BTS sa survey na may 43%. The unprecedented achievement in K-pop history is reflected in the survey results. BTS received even support from gender, age, region, and occupation, living up to the title of national group. Pahayag ng Gallup Korea. Ayon naman sa Star News, nakatanggap ang BTS ng pinakamataas na suporta mula sa mga edad 19-29, 44% sa mga nasa 30s, 39%, at sa mga nasa 40s, 53%. Mula nang sila'y nag-debut noong 2013, naging simbolo ang BTS ng pop music phenomenon. Naging nominado na sila ng 2 beses para sa Grammys at nakapagtala ng 25 Guinness World Records. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.